Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo'y magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo muli akong pagnilay-nilayan ng salita ng Diyos. Natutunan natin sa Galatia 5 na tayo naligtas dahil sa ating pananampalataya sa Diyos at hindi dahil sa ating mga gawa. Dumako naman tayo sa Efeso 6. Ating alamin at pag-aralan ng tungkol sa kabanatang ito. Ang Efeso ay isinulat ni Pablo at naisulat niya ito sa 60 at 63 sa taon ng Diyos. Ang intensyon ni Pablo sa pagsulat nito ay upang tanggapin at pakinabangan ito ng lahat ng nagnanais na lumago sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Tinalakay sa aklat ng Efeso ang mga disiplinang kinakailangang gawin upang mahubog ang pananampalataya ng isang tunay na anak ng Diyos. Gayon din naman, ang pag-aaral sa nilalaman ng aklat ng Efeso ay magpapatibay sa isang mananampalataya upang kanyang magampanan ang layunin at pagkatawag sa kanya ng Diyos. Doktrina ang laman ng malaking bahagi ng aklat ng Efeso. Kalahati sa nilalaman nito ay tumutukoy sa katayuan ng mananampalataya sa kanyang relasyon kay Kristo, samantalang ang nalalabing bahagi ay bunga ng katayuang ito. Madalas na hindi binibigyan ng pansin ng mga gumagamit ng aklat na ito ang mga pundasyon sa katuruan sa mga unang kabanata, sa halip pumupunta agad sila sa huling kabanata ng aklat. Ang huling kabanatang ito ay tungkol sa pakikibaka ng mga mananampalataya laban sa dyablo. Gayunman, upang makinabang ng husto sa nilalaman ng aklat, kailangang umpisahan ng aklat na ito sa mga unang kabanata. May 3 bahagi ang aklat ni Pablo para sa mga taga-Efeso. Una, tinalakay sa kabanata 1 hanggang 3 ang mga prinsipyo sa pagpapasalamat dahil sa mga ginawa ng Diyos para sa mananampalataya. Pangalawa, inilatag naman mula sa kabanata 4 at 5 ang mga katotohanan tungkol sa pangkasalukuyang kalagayan ng mga Kristiyano. Pangatlo, ang kabanata 6 naman ay tumatalakay sa mga pakikipagtunggalin ng Kristiyano laban sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat na maunawaan natin ng lubos kung sino tayo sa kanyang harapan bilang mga mananampalataya. Dapat na alam natin ang ginawa ng Diyos para sa atin at sa buong sangkatauhan. Sumunod na tinalakay ang pangkasalukuyang kalagayan ng Kristiyano at ang mga gawain na kanyang dapat na sanayin. Dapat itong ipagpatuloy ng isang Kristiyano hanggang sa hindi na siya kayang tangayin ng maling katuruan at paglalansi ng mga taong nagtuturo ng maling doktrina. Sabi sa bersikulo 14 hanggang 17, "Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palason ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang mga pandaraya o panlilinlang ay mga gawain ng pagmamanipula para lokohin ng isang tao.
Ang mga panlilinlang ng diablo ay ang mga matalinong pakana na ginamit ni Satanas upang mabitag tayo sa pamamagitan ng tukso, pagbabanta o pananakot. Ang Epeso 6 ay nagbabala sa atin na isuot natin ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan natin ang mga pakana ng diablo. Ang kasulatan ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa mga taktika ng kaaway. Hindi lingid sa atin ng kanyang mga pamamaraan. At maging matalino tayong sundin ang mga babala nito. Lagi nating tandaan na tayo'y nasa digmaan at hindi mga tao ang ating mga kalaban. Sila'y mga pinuno ng kadiliman. Kaya dapat na tayo'y laging handa upang hindi tayo malanse ng kaaway. Isuot natin ang mga pandigmang galing sa Diyos upang tayo'y makatagal sa laban at maging matatag pa din tayong nakatayo hanggang sa huli. Kaya huwag tayong maging tamad na Kristiyano. Maging masikap tayo at mamuhay sa kanyang salita. Dahil hindi tayo mananalo sa kaaway na 24 oras na kumikilos upang manloko at dalhin ng lahat sa kapahamakan. Sa lahat ng mga makakapanood at makakarinig ng programang ito, naway bigyan kayo ng Diyos ng pangunawang espiritual nang sa gayon malaman nyo ang katotohanan at magkaroon kayo ng pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa Kanyang salita. Pukawin nawa ng Diyos ang inyong mga puso nang sa gayon ay maging malambot ang inyong mga puso na tumigas na dahil sa kasalanan. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.